Hindi na po mabura, lalo pang lumalaki ang isyu ng Team Suka or alyansa para sa pagbabago. Okay? Or Team China or Team Philippines. Ayan, parang ganon. Parang Team Suka laban sa alyansa para sa Pilipinas o pagbabago. O Team China laban sa Team Philippines. Ayan po yung matindi ngayon. Ito ay sa pagitan po ng mga kandidato ng administrasyon at kandidato ni Duterte. Maliban ho sa ganyang klasing mga lumalabas na balita, ay yung palitan na rin ng mga patutsada, parinig at sabihin nating banatan sa pagitan po ni Pangulong Marcos at ni dating Pangulong Duterte. Kung nagsasagutan po yung dalawa, ito naman po na grupo ng supporters ni Duterte or tinatawag na Team Suka raw ang tawag. Kung tawagin sila Team Suka, grabe ano? O Team China. Aba, napipikon sila. Nagagalit sila. At kung ano mga sinasabi. Talaga pong mapipikon ang Team Suka, mga team ng mga pinabili ng suka or pinag-deliver lang ng suka mga kumandidato ng senador kasi nga po real talk yun totoo yun. 'Di ba si Philip Salvador? Oh, 'di ba? Kahit nga mag-deliver ng suka baka hindi niyan alam ano alam niyan? Sa pagiging senador. Nakita na natin kung gaano ka-inutil ang isang Robin Padilla. Dadagdagan pa ba natin ng Philip Salvador? Dadagdagan pa ba lalo tong si Jimmy Bondoc? Kung inutil si Robin Padilla at magiging inutil si Pe Salvador sa Senado, lalo naman to si Jimmy Bondoc. Ito talaga, talagang pinabili lang to ng suka, kumandidato na senador. Hindi sapat ang pagiging abogado o pagiging kahit ano pang marating mo, achievement mo sa buhay para ikaw ay kumandidatong senador. Kailangan meron kang puso para sa bayan. Itong mga kandidato ni Digong, ang puso nito para sa mga poon lamang nila kay Kibulok at kay Digong at kay Sara Duterte. Yun namang team sa alyansa para sa Bagong Pilipinas or Team Philippines kung tawagin, administration candidate, ay ayaw sumali sa ganitong klaseng usapan. Gusto nila ay walang personalan, walang siraan. Iyon man ang maganda. Kaso ito pong grupo ng mga identify sa Duterte camp ay mahilig manira sa lahat ng speeches nila para silang laging nasa rally at bumabatikos. Bumabatikos sa gobyerno, bumabatikos sa kung ano at marami pang bagay. Kaya ngayon, nababansagan na sa social media, masakit man, pero yun po yung totoo na pinag-uusapan na hindi natin maikakaila dahil nakikita at napapanood ng taong bayan, Team Suka, Team China, laban sa Team Philippines or alyansa para sa Bagong Pilipinas. Diba? Saan kayo dyan? Lumalala po ito. Umiinit ito. Yun yung kabilang grupo, masyadong emotional na pag nag-react. At namahantong na nga ho sa personal na mga batikos. So yun po yung identity. Yun ang pagkakakilala sa kanila. Dahil ang nagdadala sa kanila ay si dating Pangulong Duterte na alam natin na madalas nagmumura at sa kanya ang isyo ng kung ano-ano tungkol sa buhay ng tao, kahit buhay ng mga senador o institusyon tulad ng Senado, parang may pananakot pa at hindi magandang mapakinggan yung dapat daw mawala yung 15 senador o kaya dapat bombahin na yung Senado para daw siguradong manalo ang kailang kandidato. Di ba? Iba yung dating. Pero wala ka naman masyadong marinig sa kanila kung ano ang kailang paninindigan dito sa controversial na West Philippine Sea. Meron pa nga silang isang kandidato na hindi naniniwala at ayaw niyang tawagin na West Philippine Sea. Sa Tagalog yun kanlurang dagat ng Pilipinas. Hindi naman kanlurang dagat ng China, kanlurang dagat ng Pilipinas, West Philippine Sea. Pati doon sa Maritime Act, bagong batas, nakalagay na doon ang West Philippine Sea. Pero sinasabi ng isang kandidato under Duterte camp na wala daw West Philippine Sea. Kaya controversial din siya. Ayan po. Kumbaga sa papetik-petik lang si Pangulong Marcos sa mga pagsagot kay Duterte,
pero ang nagre-react sa kanila ay yung kailang mga kandidato. Anong ibig sabihin nito? Ayan pa. O, di ba? Team Suka talaga. Bakit? Mga ano yan mga maasim. Mga maasim. Hindi po sila mga masasarap. Kasi dapat kapag ikaw kumandidato, masarap ang iyong mga pinagdadaanan sa buhay para hindi ka bitter, para hindi ka puro hinanakit. Ito nakita natin, kumakandidato puro hinanakit, puro hinaing sa buhay, puro sisi. Pero yung kanilang mga hinaing sa buhay, yung kanilang mga pinagkukukuda, dapat nilang isisi kay Digong. 6 na taon naging presidente si Digong, walang nagawa, hindi natapos ang kanya mga pinangako. Binaon pa tayo sa utang. Diba? Bakit hindi nyo kay Digong isisi? Bakit sa administrasyon nyo ngayon isinisisi? Diba? Kaya itong Team Suka na to, team talaga to, suka. Talagang napaka-asim po nitong mga taong to. Hindi po sila mga matatamis. At kapag ito ay mga naupo at nanalo, naku po, Sus Mariosep, napakaasim po ng Senado. Magiging po ang Senado, magiging punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng hinagpis, punong-puno ng paninisi. Ganyan po mangyayari kapag itong mga senador ni Digong ay nanalo. Tapos, yan pong pagmumura at paggawa ng krimen, paggurgur, na lang po, normal na lang po, magiging normal na lang po sa kanila kasi nga po, yun ang kanilang, 'di ba? Yun ang slogan ng kanilang pinuno ng kanilang poon na si Digong. Sa aking pong opinion analysis, ginagamit nilang publicity na. Kasi ito yan, pagpolitika sa Pilipinas at eleksyon. Good or bad, still publicity. Recall ng kanilang pangalan. Kahit bad ang mga sinasabi, recall ang pangalan, yun daw ang kanilang kailangan. Kaya nga, good or bad is still publicity. Hindi maganda yun. Dapat good publicity para sa recall. Ay yung iba nare-recall sa bad publicity. Kaya ngayon, pinag-isa na. Alin man sa publicity niyan, pabor sa kanila kahit hindi tama, kahit fake news, kahit paninira. Kasi nga, pinagsama nilang publicity pa rin ang bad publicity para ma-recall, makilala ng botante ang mga kandidato. Gano'n na sabihin natin medyo mababang level, gano'n ang kababaw. Sa halip na makilala ka, sumikat ka dahil sa talino at qualification, dahil sa paninindigan at qualification. Pero dahil okay lang sa kanila ang bad publicity, kahit na walang masyadong alam, walang masyadong laman, kahit na palpak ang sinasabi, pero publicity ay yun pa rin ang kanilang pinanindigan. Ma-recall ang pangalan, makilala, para pagdating ng eleksyon hindi sila makakalimutan. Pero ako naman, ito ang aking paniniwala at pinapanawagan. Ang mga Pilipino ay matatalino na botante. Sawa na sila sa gimmick na good or bad publicity. Ang kanila, gusto nila, pagkakatiwalaan ka ba? Totoo ka ba? O ikaw ba talaga ang dapat makapagbigay ng problema sa kinakaharap ng mga Pilipino at ng bawat pamilyang Pilipino? Ayun po yun. So, kaya sa eleksyon, yan naman tayo. Tulungan natin ang COMELEC at ang gobyerno. Tulungan natin ang ating sarili at ang kinabukasan ng ating mga anak at ang ating pamilya. Maglagay ng may prinsipyo, may kakayanan, may alam at may paninindigan sa sensitibong posisyon sa Senado. Umiwas sa mga gimmick, propaganda, bad publicity para lang ma-recall. Dapat ang pangalan, hindi yun. Kailangan itatak natin na may kakayanan ba ito? Sino ba ito? Huwag okay ito dahil sumasayaw ito. Okay ito magaling kumanta. Okay ito magaling magsalita. Hindi po yun. Lagi kong inuulit yung portion na yan. Kasi sasablay kayo. Sasablay tayo pag wala sa qualification ang ilalagay sa mga sensitibong posisyon. Kahit sa local. From congressman down to councilor, kailangan din may kakayanan, may qualification, at may paninindigan. Ayan. Please like, share ng ating mga bidyong pinag-uusapan dito. Ito po ay para sa kinabukasan ng bansa, kinabukasan ng kabataan, hindi para lang sa kasalukuyan. Hindi para lang sa mga politiko, hindi para lang kaya nagkakampihan ay kanilang interes, huwag tayong sumali doon. Interes ng nakakarami, interes ng bayan ng mga ibabaw,
hindi interes ng mapaghiganti, hindi interes ng mga pikon, hindi rin interes ng mga kasarili, o hindi rin interes dapat na baka may pagkatraidor o makapili. Delikado yan. Kinabukasan ng bansa at ng mga Pilipino ang nakataya. Ayan. Okay? So, ano nga ba? Totoo bang sila ay Team China? Team Suka? O ito namang kandidato ng administrasyon? Team Philippines? O alyansa para sa pagbagong Pilipinas? Ano ba talaga ang tama dyan? Pero huwag natin kalimutan, mayroong mga independent candidate. Mayroong liberal, Piklawan, Dilawan, liberal pa na candidate. Ayan o, marami. Marami din po ibang kandidato. Huwag natin kalimutan. 66. Ang nag-withdraw yata, 3 pa lang. So mahigit pa rin 60 ang kandidatong senador. Kaya huwag tayong titingin lang sa 12 dito, doon sa kabila ay 9, kakaunti yun, minority lang. Maraming kandidato na magagaling, matatalino, may prinsipyo, hindi lang natin nakikita, kaya ating alamin, kilalanin, kilatisin, baka yun ang pag-asa ng bayan. Please like and share ng video. Po dito sa video na ito ni Sir Mike Abe, shoutout kay Sir Mike Abe, thank you po, support nyo ang ating tropa peeps na si Sir Mike Abe. Nako, ito po, talagang ito lang po yung katibayan, katotohanan na talagang ang Team Suka ni Digong, kasuka-suka po ito. Kasi bukod sa mga ito ay ang sinusuportahan at ang pinopoon nila, ang kanilang dinidiyos ay si Digong at si Kibulok, pro-China pa po itong mga to, 'di ba? Ayaw na ayaw nga ni Marcoleta na masabihan ng pro-China. 'Di ba? Gigil na gigil nga siya kaya Commodore J. Tariela kasi nasabihan siya na traidor, pero fake news, hindi naman siya sinabihan ng traidor. Bagkus ang sinabi po ni Commodore J. Tariela, ito po ay isang malaking kahihiyan. Kasi nga po, Sus Mariosep, lahat ng Pilipino, mapabata, matanda, ang tawag diyan sa karagatan na yan, na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa ay West Philippine Sea. Ang tawag diyan ay West Philippine Sea ng ating gobyerno. Tapos sasabihin ni Marcoleta, wala daw pong West Philippine Sea. Tapos kapag na-identify sa Chekwa, ayaw. Kaya nga 'di ba, etong si Marcoleta na tauhan doon sa Congress, 'di ba, ang gusto niya ay linisin ni Commodore J. Tariela ang kanyang pangalan na hindi siya traidor at hindi siya pro-China. Kasi nga alam ni Marcoleta na malaking setback ito sa kanyang kandidatura. Bukod sa hindi na nga ito mananalo, baka po lalo pang kumonte ang kanyang makukuhang boto sa ating mga kababayan kasi nga po nabunyag ang kanyang tunay na katauhan bilang isang taong pumapabor sa Chekwa at pumapabor sa China. Diba? Nandidiri nga siyang banggitin yung West Philippine Sea. Puro South China Sea ang kanyang binabanggit. Diba? Nakita niya ang backlash. Nakita niya ang kumbaga reaksyon ng mga Pilipino. Maraming nagalit, maraming nag-alab ang puso. Nako, diba? Nakita niya na ito ay isang negative impact sa kanyang kandidatura. Kaya ngayon bumabawi. Ang sabi niya, meron naman daw talagang West Philippine Sea. Pasok ito sa ating exclusive economic zone. Kaya lang, the damage has been done. Nakita na, narinig na ng mga Pilipino ang tunay na ugali at tunay na pagkatao ni Marcoleta bilang isang pro-Chekwa. Traidor talaga to. Ito isang malaking pagtatraidor sa ating bayan. Bakit? Saan ka nakakita ng sinasabi na dapat nating ipagtanggol ang West Philippine Sea? Pero nakita nyo ba si Marcoleta na nagtanggol sa West Philippine Sea? Nakita nyo ba na nagkaroon man lang siya ng kaunting kuda at kanyang kinokondena ang ginagawang pambubuli ng mga Chekwa sa ating Philippine Coast Guard? Wala po. Wala po tayong narinig. Wala tayong nakita na kahit man lang isang kumbaga comment ni Marcoleta patungkol po diyan sa West Philippine Sea. Bagkus, pinapamukha pa niya po sa mga Pilipino na wala pong West Philippine Sea. At tayo'y claimant lamang diyan. At tinutukoy niya na marami daw po ang umaangkin diyan sa karagatan na yan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasama na ang Thailand, Vietnam, Taiwan at Malaysia.
Pero never po tayong nakadinig na meron pong nambomba ng tubig sa Philippine Coast Guard mula po sa mga bansa na yan. Tanging ang mga Chekwa po ang gumagawa niyan. Pero bakit hindi ito makondena ni ni Marcoleta? Kasi nga po, 'di ba, ang kanilang poon na si Digong ay pro-Chekwa. Ang kanilang vice-presidenteng si Sara Duterte na kanilang pinapanginoon, kulang na lang halikan sa kamay, sa paa at sa tumbong. Aba, pro-Chekwa din. 'Di ba? Kaya nga po sila ay hindi nagbibigay ng kahit isang statement sa buong kasama ni Digong at mga kakampi ni Digong. Never silang nagbigay ng kahit isang statement patungkol po sa West Philippine Sea sa ginagawa ng mga Chekwa, kasi nga po si Digong ay pro-Chekwa. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.